Alright, good evening po sa lahat. Today is May 17, if I am not ano po, wrong. At welcome po sa ating renewing of the mind every mid of the week or no. So ang atin pong patuloy na study is yung pong segment na ito ating tinatawag pong renewing of the mind. Bakit renewing of the mind? Alright? Renewing of the mind in the sense that ang isang mananampalataya dapat constant po yung study ng Word of God, and that is how God works. Pag binasa niyo po yung Ephesians 4:23, yung Ephesians 3:16, that is the way po God is working sa isang mananampalataya. God is working in the mind of a believer. Tandaan natin, there are different types of professing Christians po kasi. Kaya, ang question is, marami kasi yung nagsasabi na salvation is not religion. Tama naman. Salvation is having a relationship with the Savior, with God, with the Lord Jesus Christ. Alright? Again, pag kinwalify po natin yung relationship, when you say relationship, constant po yung communication at nagkakaroon po ng deeper knowing yung counterpart ng relationship mo, especially yung Panginoon. So in the process of time, ang isang mananampalataya na nagsasabing ang salvation ay relationship, kailangan pong ipamuhay yon in the sense na saliksikin, lalanin ang ating Panginoon sa Kristo. And the only way to do that is yung pong constant study ng Word of God. Without that, empty words po yung sinasabing relationship. Kasi po, any relationship is ano po, two-way. You have to communicate with God Himself, and God is communicating to His children. Tandaan natin. And with that, you can only communicate with God by means of prayer. Right? But when God communicates to you, kailangan po ng revelation of Himself. Yun naman po yung constant yun that God is revealing Himself, especially sa kanyang salita, and we have the Word of God po sa scriptures in the Bible. That is why anything po that pertains to God, hahanapan mo ng source. Saan galing yung pinapaniwalaan, saan galing yung natutunan, saan mo kinuha yan. Because sa ating pong sarili, we cannot profess to know everything without the source po ng Word of God. Right? That is why ang authority, yun pong salita ng Diyos. And sadly po, ang nagiging problema natin dyan, my experience din, ay nasanay po tayo sa spoon feeding. Okay? Doon sa ating tinatanggap sa mga leaders, yan, tinanggap sa ating mga nakagis ng religion, yan. And sometimes, or many times, marami po na kontento na doon at hindi na gumawa ng sariling desire to study, independent po ng grupo, independent ng leader ng relihiyon. Yan po yung problema ng marami. Good evening po kay Ma'am Piling Castañeda, maraming salamat po. Kay Brother Fernando Suarez, thank you for watching. That in my experience po, number one, primarily po, hindi naman po ako religious guy. Hindi po ako religious person. But when I came to know yung pong katotohanan at yung katiyakan ng nakasulat sa salita ng Diyos, nagpatuloy po ako doon. Good evening kay Brother Jeren Garcia Bandigan.
That is why during those days, naghahanap ako ng grupo. Kaya ikot ako, napunta ako sa INC, napunta sa Charismatic, konti nang napunta sa mga Adventist, etc. Hanggang naging Baptist. Pero in my journey, hindi po ako huminto doon. I continue to believe the Bible and continue to seek and search po yung laman ng Biblia, sapagkat hindi ko po nakikita sa mga organizations, sa mga religions, at sa maraming preacher and teachers. Kasi napansin ko, most of the topics, the subject po na preaching sa mga pulpits ay galing po sa sa view ng tao, interpretation ng tao. That is why ang danger kasi yung tinatawag na bandwagon effect. Kung nasa saan yung majority, kung saan naroon yung agos ng tubig, maraming sumasama sa agos. Ganyan po yung nangyari sa ating so-called Christianity. Kung hindi natin sasaliksikin po yung history, hindi mo makikita po kung saan talaga nagmula at kung ano talaga yung dapat mong paniwalaan in our present time. But the beauty ng ating present time is that we have now an access po, unlimited access sa maraming information, historical information. Kaya ang isang believer po, there is nothing wrong na magpalit po siya ng pinapaniwalaan. Yun naman po yung common sense Sa isang tao pong nag-i-study, sa isang tao mulat ang isipan sa katotohanan at nawala po doon sa brainwashing ng maraming religion, ano po yan? They continue to search. At pag mayroong solid evidence of the truth in conformity po sa scriptures, bibitawan niya yung dati niyang pinapaniwalaan. At aakapin niya ngayon itong natutunan niya na nakita niya mas matibay na sinusuportahan ng kasulatan ng Biblia. But then again, my friends, ang problema po ng maraming pastor, malaki. Sapagkat ang kalaban po ng katotohanan, unang-una yung pride. Yan. Lalo na pag meron silang mga inaalagaan pong mga pangalan na. Yeah? Good evening po kay Ma'am Berma Alcantara. Thank you for watching. Yung mga pastor, mga leader po ng relihiyon na meron ng na-build na pangalan at sila identify sa grupo, naku po, mahirapang tumayo sa katotohanan. Right? Dahil ang nakataya po doon ay ang alin? Friendship, yung fellowship, at yung finances. Yan ang kalaban po ng katotohanan. Kaya, the sad fact po, maraming pastor na kahit nagdudumilat na po yung testimony ng salita ng Diyos at ng historical facts, ay hindi po basta-basta yan ma-embrace. Hindi rin po basta-basta yan tatayo at ituturo sa mga mananampalataya. Dahil, yung fear, yung takot niya, sapagkat karamihan po ng mga leaders meron pong association yan. Kaya nga po marami sa kanila mga politiko di ba? Pag politiko po, wala kang tinatayong prinsipyo. You just want to be famous. You just want to please people. Kasi nga politics po yan At religion po at politics hindi naglalayo. That is why marami po yung takot na aralin po talaga yung mga doktrina ng Biblia na it seems odd sa marami. Right? So yung ating topic po is, ako po ay dating isang dispensationalist, isang futurist. Ang isang dispensationalist po, he's looking forward po palagi sa future reference ng
ng mga fulfillment ng prophecy, number 1. Number 2, dahil nga he's looking forward po sa future pa, ay binabasa at inuunawa po yung Biblia sa literal view. Sa literal view yon. Ibig sabihin, kung ano yung nababasa niya, siya magbibigay ng unawa sa sariling understanding, kaya literal view. Alright. Plus, ang isang dispensationalist, nagbabago-bago po ng position, especially po sa kaligtasan. Kasi nga po, ay they took po 8 passages in a literal sense. Discounting na po yung manner of writing po whenever na merong prophecy, parable, and mysteries. Na those things po, lalo na po yung mga friends natin na mahilig magbasa ng poems, yung mga gumagamit ng mga symbolic words, figure of speech, hindi mo pwedeng i-literal yan. There is a greater meaning doon sa binabasa mong talata. Alright, ngayon. Pero pag ang nabasa mo naman ay obviously na ito ay literal, lalo na po if it is a historical fact, literal po yun. Alright? And pag na-appreciate po natin yung mga bagay na yun, we will enjoy reading the Bible kasi we can slowly, gradually understand. Pag na-differentiate po natin yung mga prophetical passages sa Bible, makita natin, pag binasa mo yan, hindi mo pwedeng i-literalize. Kamukha po yung mga salitang, I am the door, sabi ng Panginoon Kristo. Hindi mo naman pwedeng i-literal lang yung Kristo ay pintuan. When you say door, sa yung access, di ba? I am the vine. Alright? Literal ba siyang vine? Hindi. Kumbaga, sa kanya yung lifeline. Alright? So, there are passages in the Bible na hindi pwedeng i-literal. But then, there are words that designates po yung tinatag ngayon na time statement. Pag sinabing time statement, makita nyo, yan ba ay ang ibig mong sabihin niyan ay malapit na, let's say po yung near. Pag nabasa po natin near in English, ibig sabihin sa Tagalog, malapit na. Pag sinabing at hand, nasa kamay lang niya, ibig sabihin malapit na. Immediately, pag sinabing immediately, mabilis nang nangyayari, hindi po ba? So, when you read po yung passages sa Bible, kailangan nating i-observe yon. Plus, pag nagbabasa ka, kahit naman po anong babasahin mo, sulat, kung merong sumulat, isang letter, titingnan mo sa letter, doon sa envelope, kung kanino naka-address. Di po ba? Hindi mo pwedeng basta buksan yung anumang sobrang na nakita mo na sulat at i-claim mo na ikaw ang kausap dyan. Hindi. Titingnan mo, sino yung ina-address. Yan, di ba? Kaya di ba sa post office, maraming nagpapadala ng sulat. Anong ginagawa lang? Sino-sort out nila yan kung saan ipapadala. Kasi may pangalan at may address. Ganon din po yung Biblia. Pag binasa natin yan, tingnan mo maigi, kasama ka ba sa kausap? Yan po. Kaya mahalaga po yung mga pronouns doon yung appreciation po ng first person pronoun in singular or plural. Yun po yung mga nagsasalita. Yung first person sinasabi, yung I in singular, yung us plural, we, yun po yung first person. Yung nagsasalita. Alright. Ngayon, pag nabasa natin yung you, di ba? Pag sinabi natin you, the, yun po ay second person plural, yung you, at yung the, singular. Ibig sabihin, yung kinakausap. Alright. Titingnan mo yon. Ikaw ba yung kinakausap doon sa talata? Alright? If you think ikaw kinakausap, further, i-qualify mo. Sino yung kinakausap sa time na nagsasalita yung speaker? Ganyan. At doon mo maintindihan po yung sinasabi niya tungkol doon sa talata. Kasi pag isinama mo yung sarili mo doon,
You're out of the full picture nung binabasa natin. Kasi meron po yung historical background kung bakit sinasabi niya yon doon sa kausap niya. For example po, ang Bible po from Old and New Testament, ang primary audience po dyan ay yung nation Israel. Yan po yan. Therefore, lahat ng sinasabi po dyan ay patungkol po sa bansang Israel. Right? Paano tayong Gentiles? Again, tayo po ay naisangkap lang po sa usapan dyan dahil sa New Covenant. Ano yung New Covenant? Yun po yung programa na dala ng Panginoong Hesukristo. Kung wala po ang Panginoong Hesukristo, wala tayong bahagi dyan. Tandaan natin. Pero nang dumating po yung Panginoong Hesukristo, ay maliwanag po na tayo po ay sangkap na dyan. At makita nyo po, these are the reasons bakit sinasabi kong yung end of the world na tinutukoy dyan sa Bible ay nangyari na po nung 70 AD. Yan. Magtataka kayo marahil, parang nababaliw na yata si Brother Ray. End of the world nung 70 AD. Bakit buhay pa tayo? Bakit may planet? Bakit may mga tao pa? Yan. Kasi nga po, iminulat tayo ng mga relihiyon doon sa definition or description ng salitang end of the world na ito in-apply lang po sa buong planeta, sa buong katauhan. Yun po yung ipinamulat sa atin ng relihiyon. Pero pag binasa po natin ang Biblia, ang end of the world ay patungkol po sa nation Israel. Alright? At yung sinasabing world po ay sa English po ay ginamit yung world na salitang ginamit upang i-translate sa English po yung Greek words na ang problema nga po may 3 uri ng Greek word na i-translate ng English sa isang word na world. Yeah, okay. Kaya, nagkakaroon ng maraming kalituhan yung nagbabasa at yung nagtuturo. Pag hindi inaral maigi yan, hindi binasa yung context, ano bang pinag-uusapan? Ang tanong, ano bang katapusan ng tinutukoy? Yan po yan. Pag hindi po inaral nung nagbabasa yan at nung nagtuturo, talagang magsasama-sama na tayong maloko sa kung ano-anong turo na yan. Na ako'y biktima rin po, kaya ganito ako kapassionate. Dahil, mula po nung ako'y naging Katoliko, napunta ako sa INC, naririnig ko na rin yung katapusan ng mundo na yan. Tapos napunta ako sa charismatic, naku po, ang dami rin mga hula na malapit na magunaw ang mundo. Tapos napunta po ako sa Baptist, naku, ganun din. Good evening kay Brother Mar Elazeki, thank you for watching. Ganun din, panay na lang paggunaw ng mundong pinag-uusapan. Kahit ang yatang relihiyon. Until narinig ko yung tungkol dito po sa turo ng ng fulfillment nga ng lahat ng prophecy noong 70 AD. At ang narinig kong tinuturo nga, nagunaw na yung mundo noong 70 AD. Tinututulan ko rin po yun kasi nga po na-brainwash ako ng futuristic teaching ng mga relihiyon na yung sinasabi sa Biblia na pag the end of the world ay yung pagunaw ng planeta. Kaya pag tinignan ko yung planeta, may planeta pa naman paano nagkaroon ng pagunaw ng mundo? Tinututulan ko yon. Hindi ko alam. Ignorante pala ako sa nababasa sa Biblia. For example po, pakita ko sa inyo.
pag binasa po natin yung world, salitang W-O-R-L-I-D, mga nagra-rightly dividing, bakit kaya nila tanggap ang end of the world nung 7080? Dahil daw wala sa Bible, sir. Oo nga. Hinahanap nila yung specific date na 70 AD. Mamaya papakita ko po sa inyo bakit ngayon po ako po ay tiyak. Okay? Kaya po matapang ako na na nag-i-invite ng symposium Huwag naman debate kasi debate po away kaya payabangan lang yan Ang symposium po magpipresent yung bawat pastor kung ano yung unawa niya sa end of the world na yan. Gamit ang Biblia. Okay? Open po ako doon. Kahit sino mag-invite sa akin, pupuntahan ko at my own expense. Bigyan lang ko ng kasulatan na ako iniimbita. Alright? O kaya, kung papayag sila, mag-meet tayo sa isang lugar, doon tayo magpakita sa mga tao kung ano talaga yung turo ng Biblia patungkol sa end of the world na yan. Alright? Yan po yung topic natin. At ipakikita ko po na maliwanag na yung end of the world ay nung 70 AD nga. Kamukha ko rin namang mga mangmang nung una, nagtataka ko, anong 70 AD yung sinasabi nito? Yun pala, ignorante ako sa history. Huwag ma-offend po yung mga friends natin dyan dispensationalista. Kung hindi mo alam yung 70 AD, ignorante ka sa history, sapagkat hindi mo binigyan ng pansin yan dahil nga ang thinking mo, future yung lahat ng kaganapan ng end of the world sa Biblia. Kaya pati nga yung Book of Revelation, pati nga yung date of writing, dinadala nila doon sa 90 AD. Pero again, mga friends, walang batayan yun yung 90 AD date of writing. Ang nakalagay mismo sa Biblia, yung Revelation po na isulat before 70 AD. Matibay po yan. Baliwanag po yan sa Biblia, yung panahon ng date ng pagkasulat ng Revelation. Ngayon, bakit natin ngayon naintindihan na maliwanag na yung end of the world na tinutukoy po sa Biblia ay naganap nga nung 70 AD. Alright, number 1. Yung end of the world po na tinutukoy doon, hindi po planeta. Okay. Basic lang po ito. Yung salita po kasi yung word sa English, hinango po yan sa Greek language. Kasi nga po, yung ating New Testament ay naisulat sa Greek language. But, ang Greek language po, meron 3 word na mahalagang unawain na tinranslate naman po ng English Bible sa world na English. Una po, yung salitang ion. Greek word po na ion or ion. Ang ibig pong sabihin dyan ay panahon, age. Age ang tinutukoy, panahon. Right? Meron namang isang word na cosmos. Right? Yung cosmos po, yun na may tumutukoy po sa arrangement ng civilization. You can say the planetary arrangement of civilization ng yung cosmos. But noon po namang oikomene. Ang oikomene naman po, ito naman po yung occupied world. Ibig sabihin, yung mga lugar na tinirahan ng mga tao. Okay. Kaya, pag sinabi pong world, titingnan mo yung context kung ano yung pinag-usapan. Yan ba yung civilization that pertains sa buong kamunduhan, lahat ng tao? O yan ay tinutukoy ay time or age o panahon? Yan. O ang tinutukoy dyan ay yung oikomene, yung occupied world. Right? Yung inhabited world at that time. Yan ba yung tinutukoy? Kaya titignan mo sa konteksto.
For example po, I will show you one. Tingnan niyo po ito. Sa Luke chapter 2, verse 1, alam po niyo kahit walang Greek concordance or linear, makikita mo naman basic po tingnan niyo. Luke chapter 2 verse 1. Kung meron po kayo, basahin niyo. Makita niyo po yung aking tinutukoy diyan. Na ginamit yung salitang world na yan, na hindi po reference po yan sa buong mundo. Hindi po. Tingnan niyo maigi. Luke 2:1. Sabi diyan, and it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. Alright. Tingnan niyo. Sa panahon ni Caesar Augustus, sino ba si Caesar Augustus? Yan po yung second emperor doon sa Roman Military Empire, beginning po kay Julius Caesar. And that was the time po, ito po yung teksto na makita natin na ginamit po ng Diyos itong si Augustus Caesar para ma-fulfill po, matupad po yung prophecy ng Micah 5:2 na yun po ay pumapatungkol sa kung saan ipapanganak yung Messiah. Imagine po, ginagamit ng Diyos ang isang unbelieving emperor. Hindi niya alam, ginamit siya ng Diyos. Pero ating pinag-uusapan po dito, yung salitang all the world. Tanong, yung buong world dyan ay buong planeta ba yan? Tanong niyo sa kanila yan, sa mga friends natin. Pag sumagot na buong planeta yan, teka muna. Isipin mo ng maigi, bakit binanggit si Caesar Augustus at siya'y nagtakda ng batas sa panahon na yon upang i-record muli yung pangalan ng mga tao. Alright? Tanong, hanggang saan umabot yung batas niya ni Augustus? Saan yan pinatupad? Sa buong planeta? O common sense, doon lang sa lugar na kung saan namamayani yung kapangyarihan nila sapagkat sila'y naghahari sa lugar na yan. You will go back sa history po, aralin mo hanggang saan ba yung authority ng Roman Empire during the time ni Caesar Augustus. Yun po yun. So, ibig sabihin po, nung world dyan, hindi buong planeta yan. Ang sinabing all the world dyan ay all the occupied territory of the Roman Empire. Yun po yung yun po yung tamang pagbabasa at tamang unawa doon sa salitang world. Hindi buong planeta yan. Umiral ba yung batas na yan ni Caesar Augustus sa buong planeta? Hindi No way. Hindi mo ba? Kaya yung mga maraming nagdo-doktor-doktor may mga doctorate degree. Yun lang world, hindi nila ma-establish. Kung yun ay planeta, kung yun ay limited sa ilang lugar lang, yung ganun ba? Now, so mula dito, makita po natin. Mula po dito, ipapakita sa inyo, yung end of the world talaga naganap na nga nung 70 AD. Alright, example. Wala po tayong ibang kukuning authority dito kundi yung nababasa natin sa talata ng Biblia. Alright? And of course, unawa natin yan that during the time of the writing, dapat alam natin yung background ng panahon na yan para lalo nating maunawa. Alright? Example, ito po yung isang sinabi ng Panginoon tungkol sa tanong ng mga apostol. Kailan ba yung end of the world? Ayan, Matthew 24:1 po, tinan nyo. Matthew 24:1. Yan. Alam po nyo, pag naintindihan nyo ito, at nakakarinig kayo ng preaching ng mga pastor, o ng anumang relihiyon, na tinatakot yung mga audience tungkol sa paggunaw ng mundo, tumawa na lang kayo. Kasi hindi niya naintindihan ang sinasabi niya. Ano sabi ng Matthew 24:1?
And Jesus went out and departed from the temple, ang sabi niya. And his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. Maliwanag po. Lumabas ang Panginoon sa malayo-layo mula sa temple at lumapit yung mga apostol at ipinakita niya yung buildings of the temple. Maganda po yung temple na yan. Napakalawak po niyan. Alright? So, pinagmamasdan nila yung temple na yun sa Jerusalem. Alright? Tingnan niyo yung verse 2. Ano sabi ng Panginoon? And Jesus said unto them, see ye not all these things? Ang sabi niya. Sinabi ng Panginoon sa kanila, nakikita niyo ba ang lahat ng ito? Ang sabi niya. Verily I say unto you, pag nabasa niyo po yung verily sa Bible, ibig sabihin po, yung po ay emphasis, right? ng strong emphasis ng katotohanan na kanyang sasabihin, right? Po yan. Verily, I say unto you, na ano? There shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Right? Again, anong tinutukoy dyan? Ang sinasabi niyang walang matitirang bato dito na hindi mawawasak. Common sense naman eh. Tinuro niya yung temple eh. Anong ibig sabihin? Mawawasak yung temple. Ang tinutukoy niya is the coming destruction of the temple na katayo doon sa Jerusalem at that time. Good evening kay Hallelujah. Kay Brother Joe Tamak, thank you for watching. Di po ba? O, tingnan yung verse 3. Pagkasabi ng Panginoon sa mga apostol, yung bagay na yun, eh ba, siyempre, nag-react sila. Anong reaction nila? Tingnan yung 3. And, if you are following po, Matthew 24, 1, 2, 3, yung ating binabasa. At ang topic po natin is, what is the end? End of what? Yan po yan. Kasi majority po ng mga so-called Christians naghihintay ng end of the world. Right? Eh, nag-research po ako dyan eh. Alam nyo ba? Nung 500 AD, meron nang nag-predict ng end of the world. Eh, kumusta naman? 2025 na tayo ngayon. Ang dami nang gumawa ng prediction. Di pa ba kayo nakakahalata? Di ba ba? Eh, sabi ng Deuteronomy 18, pag meron isang propeta at nagpahayag at hindi naganap yung sinabi niya, false prophet yun ang sabi niya. At dapat yun patayin ang sabi ng Panginoon during the Old Covenant. Pinapatay po yung mga nagpe-predict na gano'n na hindi natutupad. Ganun po eh. Alright, so yan. Good evening kay Virginia Dungka. My wife, thank you for watching. Ayan, parang hindi kami magkasama sa bahay, no? Alright, hindi po. Ano sabi ng 3? Pagkasabi niya na mawawasak yung temple, akalain niyo ba naman, merong isang pastor, dahil gusto lang makalusot, yung verse 2, kino-question. Hindi pa naganap yan, sapagkat tingnan mo yung sa Jerusalem, merong natitirang wailing wall. O, ang sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon Kristo, walang batong, sabi niya, na mananatiling nakatayo sa loob-loob ko. Again, hindi rin ito naintindihan yung ginagamit niya para lang makalusot. Eh, kumusta naman? Yun bang activity sa temple, bago sinabi ng Panginoon yan, ay meron pa ba ngayon? Di ba ba? The very issue in the destruction of the temple ay mahinto na yung Old Covenant sacrifices. Yan po yan. Eh, yung Wailing Wall, tanongin yung maigi, kasama ba yun sa loob ng holy and most holy place? Yun pong issue dyan. Eh, nasa outer, ano po yun eh? Outer wall na yun eh.
Ganun po ay, kaya para lang makalusot po yung thinking na marami sa established doctrine na natanggap po, hindi naman sa Bible galing yung kundi sa naituro din, gagawa na maraming palusot. Hindi po papasa yun, my friend, sapagkat kailangan tayo gumagamit ng common sense. Bakit kailangan na destruction of the temple? Para mahinto na po yung abomination ng sacrifice. Kasi po, lahat ng sacrifices na nagaganap sa temple na yon after the cross were already classified as abomination sa Diyos. Kasi wala na pong halaga yon. Kasi dumating na po yung ultimate sacrifice, which is the Lamb of God, the Passover Lamb, the Lord Jesus Christ, do sa cross. After the cross po, may temple pang nakatayo eh. But the very idea of it is, pag nawasak ang temple na yan, magkakaroon ng maliwanag na unawa ang mga mananampalataya, tapos na. Alright? So, yon. Kaya, sa 3, after na marig ng mga apostol yung sinabi ng Panginoon tungkol sa temple, ito po yung reaction nila. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the end of the sign of thy coming and of the end of the world? Pansinin niyo po yung question. 3. Kailan mangyayari yung destruction ng temple? Alright? At ano yung mga tanda ng iyong pagdating? At yung katapusan ng mundo? End of the world. Alright, hindi nyo maigi. Good evening po kay Ma'am Erlinda Sawadan from Abra. Thank you for watching. So, pagkasabi po na mawawasak ang temple, tinan nyo ang reaction ng apostol. Automatic. Di po ba? 3 questions. Mahalaga yon. Kaya, dun sa questions niyo, sinagot yun ng Panginoon. At makikita natin sagot niya. Pero hindi natin iisa-isa yan. Kasi mahaba po, ang dami. Sa 4, sabi niya, take heed that no man deceive you. Yan. Huwag kayong papadaya kahit sinong tao, sabi niya. Ganun din po sa atin. Huwag tayong basta papadaya. Yan po si Abby. Mag-good evening ka sa kanila. Hello po. Okay. Kasi po, asan ba? Kasi po, dapat po ganyan ang ating ganyan ang ating attitude. Lalo na po sa mga bagay ng Diyos. Ito po yung pinagbilin sa atin ni Apostol Pedro. Mag-segue tayo ng konti. Sa 1 Peter 4:1 po, tinan nyo. 4:1. 2 Peter 4:1 siguro. Ay, no, sorry. 1 Peter, sorry ha. Alright. Okay. Ito po yung pinagbilitan. Ito, ito down. First John 4:1. Tinan nyo. May Bible po kayo, tinan nyo. Sabi kanina ng Panginoon, let no man deceive you. Huwag niyong hayaang madaya kayo ng kahit sino. Alright? Ingat tayo. Maraming mandaraya. Good evening po kay Pastor Boy. Thank you for watching. Lalo na po sa online. Yung mga budol dyan na offer. Nabudol ako eh. Kasi ingat. Sa loob mo kapag nabubudol ka, di ba? Lalo na po pag sa mga bagay po ng pananampalataya. Naku po. Pag nabudol po tayo sa pinapaniwalaan natin, hanggang kailan ng effect niyan? Magpangwalang hanggan, damay pa yung buong pamilya mo, damay yung anak mo, damay yung kaapu-apuhan mo, pag mali ang pinapaniwalaan kasi nadaya ka. Ang nakakalungkot po, ang mga tao, binabaliwala yung mga bagay ng Diyos, binabaliwala kung anong pinapaniwalaan nila. Kaya, tanungin nyo yung sarili nyo. Ano ba yung pinapaniwalaan nyo? Ano man ang pinapaniwalaan nyo, examining nyo. Saan galing yung pinaniwalaan nyo?
Bago nyo ba pinaniwalaan, inaral nyo muna. Yan po yan. Kunyari, naniniwala ka, ay mamaya na po. Dito muna tayo. Ito po yung sinabi ng Panginoon, huwag kang padadaya kahit kanino man. Question. Paano ba nadadaya ang tao? Sa papanong paraan? Siyempre, para madisibo, madaya ka, ano yung unang parte ng katawan mo ang dapat makuha ng mandaraya? Siyempre, yung paniwala. Di po ba? Pag naniwala ka sa sinasabi ng tao, budol pala, patay kang bata ka. Di ba ba? Madadaya ka na. Pero, ang sabi ng Panginoon, huwag niyong hayaang madaya kayo ni naman. Tanong, paano mo malalaman na hindi ka madadaya? Ito po, sinabi ni Apostle John. Tinan nyo, 1 John 4:1. Ito, tinan nyo. Kung susundan ninyo ang nakalagay sa Biblia, hindi kayo madadaya. At kung nadaya ka man ngayon, makakaalis ka sa pagkadaya mo. Kasi makita mo, nabudol ka pala. O ngayon, nakita mo ng mali at hindi tama yung pinaniwalaan mo, anong gagawin mo? Good evening po kay Ma'am Mirna Kabilinyo. Thank you for watching. Pag nalaman mo na, maliwanag na mali ang pinapaniwalaan mo, nadaya ka. Anong gagawin mo? Mananatili ka doon? Choice mo na yon. Nasa iyo na yon. Pero after pinakita sa iyo yung totoo, abay, gagawa ka ng desisyon. Di ba? Unless, mas pipiliin mo yung mali, nasa iyo na yon. Talagang, I don't know kung ano sasabihin. Pero ito pong sabi ng Biblia, ang sabi ni Apostle Juan, para hindi ka madaya, kamukha ng sinasabi ng Panginoon, ito, 1 John 4:1. Yan. Sabi niya, Beloved, believe not every spirit. Yan. Pag nabasa niyo po yung small letter S in spirit, ang tinutukoy po dyan, hindi yung nakapapannindig balahibong espiritu. Hindi po yun. Baka isip nyo yung mga evil spirit yan na bumubulong sa'yo. Hindi yun. Ang tinutukoy po sa believe not every spirit. Ano spirit? Yun po yung mga sinasabi. Yun po yung katuruan. Kaya, choice mo kung maniniwala ka o hindi. Ang sabi ni Apostle John, huwag mong paniniwalaan agad. Bakit? Anong gagawin mo? Ayun, karudong. But try the spirits. Plural, no? Ngunit, eksaminin mo, tingnan mo maigi, ano yung mga sinasabi na yon. At dito po sa konteksto nito, ang sabi niya, whether they are of God, ang sabi niya. Tiyakin mong maigi, kung yung narinig mo, yung sinabi sa iyo, galing sa Diyos. Good evening po kay Brother Dado, thank you for watching. Di po ba? Alam po niyo, mas pinagpala po tayo ngayon. Bakit? Kasi, sa panahon po ng mga apostol, wala pang New Testament. Wala kang bubuksang New Testament. Even the Old Testament. Good evening kay John Kenneth. Thank you for watching. Kaya po, sa panahon nila, umaasa lamang yung mga Hudyo doon sa mga signs na taglay ng mga apostol. Tingnan nyo ha. Ito po ang sabi ng Mark 16. Kaya mas mapalad po tayo ngayon. Malalaman natin kung ano yung mali at totoo. Wag tayong manatiling walang alam. Dapat may alam tayo kasi mananampalataya tayo. Ang sabi ito po ng Mark 16, paano malalaman ng mga tao sa first century na yung mga manggagawa ng Diyos na yun ay galing sa Panginoon? Ayun po, Mark 16,
verse 20. Ayun, no? Sulat po nyo, para pag nakita nyo po yan, maintindihan nyo, hindi na kailangan yung mga yan kasi, ano sabi ng 20? And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them, sabi niya. Ito yung mga apostol, mga disipulo, na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngayon, paano mo malalaman na sila nga ay sa Panginoon? Karugtong, confirming the word with signs following, sabi niya. Amen. Sa panahon po ng mga apostol, ang katibayan na sila nga ay galing sa Diyos, meron silang taglay na mga tanda. Ano yung tanda? Ayun po sa 15, itaas nyo. Sa preaching ng gospel, ang sabi sa 16, sa 17, ayun. Anong signs? Casting out devils, speaking in tongues. Sa 18, they shall take up serpents. Ito yung dadampot ng ahas. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. Kung uminom sila ng lason, hindi sila tatablan. And they shall lay hands on the sick, and they shall recover. Ang kapangyarihan nila, papatungan lang ng kamay sino mang sakit, kaya gustong gumaling o hindi, gagaling siya. Yun po yung mababasa. Tanong, kailangan pa ba ngayon yan? Meron po yan dahil ito yung katibayan nga do sa 20 na ito yung nagko-confirm, nagpapatotoo na sila nga ay galing sa Panginoon. Kailangan ng signs. Tama? O ngayon, ngayon, paano mo malalaman ang isang nagtuturo o ang isang katuruan kung galing sa Diyos? Signs? Pag merong humawak ng ahas dyan na tinulak ko, hindi namatay, ibig sabihin siya yung galing sa Diyos. Pag merong nagsalita na siya na yung galing sa Diyos. Di ba? Daming gumagawa niyan, di ba? May gumawa nung ahas na sa YouTube, oh. Habang nagpipreach yung pastor, tinuklaw sa ulo. Ayun, nagkikisay, patay. Hindi po yan nananatili ngayon. Bakit? Balikan nyo. 1 John 4:1. Ito yan. 1 John chapter 4 verse 1. Yan. Ano sabi uli? Beloved, believe not every spirit, but try the spirits, whether they're of God, ang sabi niya. Subukan mo. Examinin mo yung sinasabit katuruan. Ngayon, ano ang gagamitin mo para i-confirm? Para makita mo kung galing nga sa Diyos yung katuruan na yan. Eh di siyempre Biblia. Di po ba? Nung panahon ng mga apostol, wala pa yung kasulatan na yan, hindi pa available sa lahat. Kasi isinusulat pa lang nila. Nung sinabi yan ni Apostle John. Ngayon po hindi na. Taglay na natin yung buong kasulatan. Kaya sabi, huwag ka agad maniniwala. Huwag muna agad. Examinin mo sa Biblia, yan ba yung katuruan ng Diyos? Yan. At pag nakita mong yan ay lihis sa katuruan sa panahon ngayon, i-correct mo yung nagtuturo. Huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot. Kung maliwanag naman sa inyo, clear naman sa nabasa ninyo sa Biblia, tapos taliwas ang tinuturo ng preacher, kausapin nyo, tanungin nyo. Katungkulan nilang sagutin ang tanong. Sino man ang tumatayo na may hawak ng Biblia, meron siyang responsibilidad sagutin at sagutin ang bawat itatanong ng mga tao. At pag mali, pag mas tama yung sinasabi ng tao, dapat nako-correct yung nagtuturo. Ngayon hindi Takot silang tanungin yung leader Takot silang i-correct yung leader Kumbaga, ang final authority, yung leader. Mali. Ang final authority po, yung nakasulat sa Biblia.
Example po, papakita ko sa inyo. Katibayan po na yung end of the world ay naganap nga nung 70 AD. Ito yan, balikan natin. Anong sabi ng Panginoon sa Matthew 24? Sa Matthew 24, 1, 2, and 3, ang isang question, sabi niya, kailan mangyayari yung destruction ng temple? Kailan yung pagbabalik ng Panginoon? Mababasa yung sa 3. At kailan yung katapusan ng mundo na tinutukoy? Anong mundong tinutukoy? Tingnan nyo. Right? Tingnan nyo po yung talatang 14. Lulukso na lang tayo kasi maraming binanggit dyan, pero doon na lang tayo sa 14 para hindi humabang masyado po. Kasi po, 8:30 na. Ang bilis, no? Sa 14, ang sabi ng 14, and this gospel of the kingdom shall be preached in, saan daw? All the world, for a witness unto all nations, and then, what will happen? Shall the end come. Sulat nyo. Ito yung unang sign na sinabi ng Panginoon patungkol sa kailan magaganap yung end of the world na tinutukoy. Anong sabi niya? Yung gospel daw na yun ay ipapahayag sa in all the world. Tingnan nyo maigi. For a witness unto all nations. At pag naganap yun, ano mangyayari? Then shall the end come. Alright. Good evening po kay Ma'am Sarah. Thank you for watching. Question. Brother Ray, sinasabi mo 70 AD na end na yung world na sinasabi dyan. Ang tanong ko, naipahayag na ba yung gospel sa all the world? Right? Kasi, kung hindi pa naipahayag yan, mali ka. Hindi pwedeng mag-end ng world nung 70 AD. Eto, hindi po ako isasagot. Ang sasagot dyan yung Biblia. Sino ang tumupad at nakatapos ng utos ng Panginoon na yan na mag-preach sa buong mundo doon sa all the world? Sino? Ito po. Babasahin ko po sa inyo. At yan ba'y tinupad na niya? Ginanap na ba niya yan ayon sa kanya mismong ayon mismo sa kanyang testimonya o katibayan o pahayag? Ito po, basahin nyo. Roma 1:8. Romans 1:8. Yan. Okay, ano sabi? First, I thank my God through Jesus Christ for you all. Bakit? What is? That your faith is spoken of throughout the whole world. Aba, nung sinulat po yung Roma, ang sabi ni Pablo, yan ay yung pananampalataya nila, pinag-uusapan na saan? The whole world. May pastor, nagpalusot na naman. Sabi niya, Brother Ray, ang pinag-uusapan dyan yung faith na pinag-uusapan na sa buong mundo. Hindi yung gospel. What? San ba ano ba yung faith na pinag-uusapan dyan? Ayan, maliwanag. Anong faith? Ano ba yung pinag-uusapan dyan sa Romans 1:8? Number 1, eto sa 1:1, notin ninyo. Anong pinag-uusapan? The gospel of God. Alright, tuloy natin. Tapos, doon sa 9, for God is my witness whom I serve with my spirit in the gospel of His Son. Ano ba naman yan? Sinabi na ang faith, kumalat na sa whole world sa 1:8. Questionin mo pa ba yun? Ano ba ipapahayag nila Pablo doon sa whole world na tinutukoy niya, kundi yung gospel? Di po ba? Alright, hindi lang yan. Sulat niyo po at questionin niyo kung di kayo maniniwala dyan na yung pananampalataya pinag-uusapan na sa, tinan niyo po yung nilagay na na adjektibo, throughout the whole world. Diba? Isa pa.
Colossians 1:5. Colossians chapter 1 verse 5. Dito po mga friends, hindi tayo mag-speculate kasi po tayo po ay Bible student. Naniniwala tayo sa Biblia na ito po yung record ng katotohanan, ito po yung kasaysayan ng pananampalataya. Therefore, ang sagot po sa bawat question ay dapat nanggagaling sa Biblia. Tingnan nyo, again, question. Naipahayag na ba yung gospel na yan sa buong mundo? Ang sabi ni Pablo sa Roma 1:8, oo. Alright? Ito pa, inulit niya. Binigyan niyang liwanag. Colossians 1:5. Ano sabi? For the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of truth of the gospel. Ito, pinag-uusapan dito sa 5, yung mabuting balita na narinig nila. Alright? 6. Sila lang ba'y nakarinig? Itong makausap niya, ito po. Which is come unto you. Sino yung you? The Colossians believers. Yung mga taga-Colos po. Colossus. Anong karantong? Comma. Look at this. As it is in all the world. Pansinin niyo po, yung tenses po, yung linking verb na is, ang ibig sabihin, habang nagsasalita si Pablo, habang sinusulot ni Pablo yan, yun po yung kaganapan na yung mabuting balita na narinig nila at dumating na sa kanila, ay dumating na saan? In all the world. Alright? Hindi ba? Yun ang sinabi ng Panginoon sa Matthew 24:14, na pag yung gospel ay naipayag na in all the world, then shall the end come. Di ba sabi niya? Ang sabi ni Pablo, natupad niya. O sinong papaniwalaan natin? Si Pablo o yung mga nagpipreach ngayon na hindi pa? Ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa Biblia. Yan ang bottom line. Mas pinapaniwalaan ng marami yung nakasulat po sa mga libro ng mga author, mga teacher na nag-imbento po ng kanilang pinapaniwalaan. Good evening kay Brother Ed Nitural. Thank you for watching. Ano pa? O, tingnan nyo po. Tingnan nyo po dun sa, right? Sa 23. Maliwanag po ha. Nakita nyo na preach na in all the world yung gospel ayon kay Apostol Pablo. Ano sabi ng 23? Ibaba natin. Colossians 1:23. Ayun. Sabi niya, if ye continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to, every creature which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister. Imagine, ang sabi ni Pablo, yung gospel ay nahipahayag na at narinig na ng lahat ng nilalang. Yung po yung tinutukoy kaninang all nations. Ngayon, tanong, sinabi ng Panginoon, pag naipahayag na yung gospel sa all nations, sa all the world, anong kasunod? And then, the end shall come. Ito yan. Si Pablo po, ang tinutukoy niyang all the world, nakarating ba si Pablo sa Pilipinas? Nakarating ba si Pablo sa China? Hindi. Ang sinasabi po, all the world, ay yung Roman occupied territory na inikot ni Pablo mula po sa Jerusalem, sa Damascus, dyan po sa Syria, dyan po sa Galatia, dyan po sa Asia Minor, dyan po sa Greece, hanggang sa Rome. Yung mga lugar po na inikot niya, yung po yung tinatag ng world, yung oikumene,
the occupied territory, kamukha nung nabasa natin sa Luke chapter 2 verse 1 na kung saan yung authority ng batas na ginawa ni Emperor Augustus ay umiral. Hindi po buong planeta yon. Yan po yung context. So therefore, nang nagawa po ni Pablo yan, siya po ay naikulong sa Roma hanggang pinatay po siya. Kung siya po ay namatay ng around 64 or 65 AD, alam niyo kasaysayan, anong nangyari? Bumilang ka lang ng isang taon, mahigit, dumating na po yung Great Tribulation doon po sa Jerusalem. Ang Great Tribulation po, hindi po buong planeta, hindi po buong mundong tinutukoy, kundi yun po ay confined lang doon sa Jerusalem at doon sa surrounding nations na yan na kung saan dumanas ng katakot-takot na persecution po yung ibang mananampalataya under the power ng Roman Empire. Yun po tinutukoy doon. So what happened? Jerusalem, 66 AD, by April dumating ang Roman soldiers, pinaikutan ang Jerusalem. So primarily concerned at yung pinaka ground zero, ang baga, kung saan magaganap talaga yung Great Tribulation, nangyari po doon sa Jerusalem. O tamang-tama. Nung natapos ni Pablo, yung preaching sa sinasabing all the world, tama yung sinabi ng Panginoon. Then shall the end come. Kaya ito po yung sabi ni Apostol Pablo, kailan ba magaganap yung mga kapighatian na yan? Habang buhay po siya, alam na niya Sa Romans 13 po niyo. Romans 13 verse 11 po niyo. Anong sabi ni 11? Anong sabi ni Pablo? And that, knowing the time, sila po alam nila. Sabi ni Pablo, at kung magkagayon, dahil alam natin ang panahon na that now it is high time to awake out of sleep. Pansinin niyo po, nagbagbabasa po kayo ng English Bible, especially ng King James, titingnan niyo po yung mga tenses ng is ba, was ba, o will be ba? Past, present, future ba ang sinasabi? Sinasabi po, now, ayun, may time statement. Pag sinabing now, ngayon, sa Tagalog, it is high time to awake out of sleep. Bakit? For now, ayun na naman po yung now, hindi then. For now is na naman po yung is present tense nung nagsasalita siya, nung sumulat siya, na our salvation nearer. Ayun, yung kaligtasan natin na nalalapit na. Yung nearer ba, may iba bang kahulugan yan? Yung nearer ba, pag sinabing malapit na, gaano katagal yan? Hundreds of years, thousands of years, o malapit na talaga, maaring mamaya na o bukas? Common sense po mga kaibigan, panagbabasa. Ang nakalulungkot na wala po yung common sense ng marami dahil nga po sa doktrinang turo ng mga relihiyon. Isa pang tanong sa 11. Nung sabi ni Pablo, for now is our salvation nearer than we believe. Tanong, anong kaligtasan ng tinutukoy ni Pablo? Pag binasa niyo po yung 11, dito po, yung kaligtasan niya, paparating pa lang. Di po ba? May kaligtasan pong tinutukoy siya dito na ligtas na siya. Sa Epeso 2 po, tinan niyo. Epeso 2:8. Ayun Diyan po nalilito yung mga kulto. Ay iba, hindi pa ligtas kasi sabi ni Pablo maliligtas pa lang. Kumusta naman itong Epeso 2:8? Tignan nyo. For by grace are ye saved. Past tense na Sa Epeso 2 po, nang sinulat ni Pablo yan, ligtas na siya. Sinulat po yung Epeso bago po, nung habang nakakulong po siya at papatayin siya. Yan po yung panahon na yon. Sabi niya, ligtas na siya. Buhay pa po siya. Ligtas na siya. Ano yung sinasabi niya sa Roma?
13:11 na maliligtas pa lang. O, di ba malilito kapag di mo unawa yan? Tanong, anong klaseng kaligtasan ang sinasabi ni Pablo dito? Kaligtasan po yan mula sa physical salvation pinag-uusapan dyan. Kasi may paparating na kapighatian na dala ng Roman Empire sa panahon na tinutukoy na yan. Physical salvation. Yun po yung konteksto ng Matthew 24. Tingnan nyo. Matthew 24. Matthew 24, anong sabi ng Panginoon? Sa Matthew 24, sa verse 22. Mateo 24:22, ang sabi niya, and except those days should be shortened, the days of what? Nung 21, ng Great Tribulation. Except those days should be shortened, there shall no flesh be saved. O, physical salvation pa pinag-uusapan dyan. Kamukha rin naman tinutukoy ni Peter nang ginamit po yung Noah. Ito po, Matthew 24. Ginamit din pong illustration yung salvation sa time ni Noah. Matthew 24:37. Good evening kay Ma'am Vivian David. Thank you for watching. Ano sabi ng 37? But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark. 39. And knew not until the flood came and took them all away, so shall also the coming of the Son of Man be. Physical death, physical salvation ang tinutukoy po dyan, mga friends. Kaya nga sa study natin, yung tinutukoy na local flood po na yan, it was a picture po of the coming event ng destruction ng Jerusalem. Ano po yung pattern? Yung pong Great Tribulation, yung judgment na ito, ay local lang. Confined lang yan sa Jerusalem. Ganon din po yung flood of Noah. Local din po yun. Doon lang po sa place ng Mesopotamian region yan. Kaya alam po ng mga tao yung nangyari doon. May mga witnesses pong nakakita noong nangyaring flood. Ibang topic po yan sa ating study. Alright? So my friends, balik tayo. So si Pablo po, nung siya po ay nakaikot na sa buong mundo at sinabing tapos na, alright, sinong papaniwalaan natin? Natural, mas papaniwalaan po yung nakasulat sa Biblia. Ulitin ko, nang sinabi ng Panginoon sa Matthew 24:14, nung tinanong siya kailan ang the end of the world, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Si Pablo po, binasa natin ang talata, natupad po niya yung 14, in all the world, na-preach sa lahat ng nations, sa lahat ng creatures na tinutukoy, at nung siya po'y namatay, 64-65 AD, by April lang 66 hanggang 70 AD, natapos na po yung mundo ng alin? The end of the old covenant world. Hindi po yan planet. Kung hindi, yun pong age o time ng old covenant. Okay, I hope sana makita po. Tingnan niyo po. Ayan. Tingnan niyo po sa 1 Corinthians 7:31. Ay, kaliwanag po nito mga friends. 1 Corinthians 7:31. Ayun o. And they that use this world as not abusing it for the fashion of this world passeth away. Anong ibig sabihin ng fashion? Yung umiiral na sistema among the Jewish audience. Ang sabi niya, lumilipas na. Fashion of this age or this world passeth away. Yan po.
Planet ba yung fashion? Hindi yung umiiral na sistema. Right? Yun din po is nasabi ng James 1:11, no? Sabi niya, James 1:11. For the sun is no sooner risen with the burning heat, but it withereth the grass, and the flower thereof falleth, and the grace of the fashion of it perisheth, ang sabi niya. Ano magpe-perish? Yung fashion, yung sistemang umiiral, hindi yung planeta. O, eto po mas maliwanag. Ano ba yung lumilipas dyan na tinutukoy? Hebrews chapter 8 verse 13, and I will end with this book kasi po magna-9 na. Hebrews 8:13. Gagawin po nating series ito para makapakita ko po sa inyo na yung 70 AD talaga ang end of the world na tinutukoy dyan sa Biblia. Kaya yung paniwalang end ng planet ng buong sangkatauhan, mali po yun. Wala pong ganun sa Biblia. Again, another error po yun. Ano sabi ng Hebrews 8:13? In that he saith, a new covenant he hath made, the first old. Alright? Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. Ano yung lilipas? Ano yung magtatapos? Ano yung mawawala? Yung old covenant. Kaya, yung tinutukoy na the end of the world, the end of the old covenant, fashion, system, program, at yun po yung law. Alright? Alright, so I will end with that. Again, my friends, pansinin nyo maigi. Majority of the religion, ang turo nila, yung end of the world, yung buong planeta. Mali po yun, hindi turo ng Biblia yun. Maliwanag yung binasa natin. Yung unang requirement na binasa natin, pag naipahayag na sa buong mundo yung salita, katapusan na. Nagampanan ni Pablo. Alright? Sinabi niya, nagawa niya lahat. At maliwanag na tinukoy din ni Pablo sa kanyang panahon, alam niya, malapit na maganap yon. Kaya nung siya'y namatay, eto, history, proof ng history, 66 AD, nawasak yung temple. Kamukha na sabi sa Matthew 24. Nawasak yung city ng Jerusalem. Lahat ng programa patungkol sa lumang Old Covenant na connected sa temple, wala na lahat. Yung po yung nag-vanish away. So again mga friends, kamukha na sinabi ng Panginoon, huwag niyong hayaang madaya kayo ng sinamang tao. Ang sabi ni 1 John 4:1, huwag niyo agad paniniwala ng narinig sinabi ng tao. Hanapan ng katibayan na ayon sa kasulatan. Pag sinasabi nilang parating pa lang ang Panginoon at malapit nang matapos ang mundo, hanapan ng talata. At makita ninyo, ang ipapakita ng mga talata, hindi yung planeta ang pinapakita nung, kundi yung umiiral na sistema ng Old Covenant ang magtatapos. Lastly na po, Matthew 5:18, tinan nyo. Matthew 5:18. Yan. Anong sabi ng 18? Matthew 5:18. For verily, ayun na po, pagka nabasa niyo po yung verily, ano ibig sabihin? Katiyakan po yun ang sinasabi ng Panginoon. Na ano? For verily, I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Pansinin nyo. Tanong, lumipas na ba yung kautusan? Umiiral pa ba yung kautusan? Ang sagot, siyempre wala na, tinapos si Kristo. Di, ayon sa 18, kaalinsaba yon, nalilipas din yung langit at lupa. Diba? Hindi yan maintindihan ng maraming pastor. Kasi isip nila, yung heaven and earth na yan, yung planet, yung buong mundo, yung material universe. Hindi naman po turo ng Biblia yon. Next time, pag-uusapan pa uli natin yan, yung heaven and earth na tinutukoy dyan ay yung Old Covenant na Israel. Ayon kay Moses,
ayon kay Isaiah, ayon kay Pedro, at ayon kay Pablo. Patitibayan po natin yan next time. Alright? So again, thank you so much po. It's already 8:45. Lumagpas tayo ng konti. But I'm sure maging maliwanag po ito sa ating lahat, mga kaibigan. Sapagkat iilan lang po ang nakakikita nito. Sapagkat iilan lang po talaga nag-aaral ng salita ng Diyos. Kung yung pastor mo walang appetite sa study, natural ganun ka rin. Kawawa ka naman. Mabuti na lang po may mga pastor tayong nagsasaliksik pa, nagbabasa ng Biblia instead na mamuliti ka. Maraming pastor politiko Di ba? Naku po, hindi. Maling-mali. So mga friends po, maraming salamat. Manalangin po tayo. Maraming salamat sa biyaya ng buhay na pinagkaloob sa amin sa mga kapatiran narito. Maging pagpapala po ang mga katurong ito. Maging matibay po kami. At higit sa lahat po, maging masigasig po kami sa paghahanap, pagsasaliksik, at ma-establish po yung aming tunay na relasyon sa inyo sa pamagitan ng pagkakilala ng malaliman po sa inyo, Panginoon. Sa oras na ito, dinadalain ko rin po si Sister Santi Mangubat, at siya po yung may karamdaman. Dalahin po namin ang kagalingan na magmula po sa iyo at ang kanilang pangailangan. I-comfort niyo po ang kanyang pamilya, si Pastor Boy at ang kanyang mga anak, at naway ibalik po ang kalusugan at patuloy na magamit mo pa po sa iyong gawain, sa iyong biyaya, pag-ibig, aming nilalapit ang mga bagay ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen po. Thank you so much po. Maraming salamat.